Ayan, sige po, diretso tayo sa discussion. Saka sa comment or any comment, any question, open na po tayo. You can raise your hand o kaya naman you can chat. Ayan. So, ano ko ulit baka gusto nyo nung mabasa first hand. So, nasa Monergism naman yan eh. Ayan, free PDF. Ano lang siya, very fast lang. Around, ano lang siya, hindi aabot ng 35 pages. Mga nasa 25 to 30 pages. Ayun. Ayan, si Joel. Hello, bro. Ayan. Basahin ko muna kay Joel tapos si Arvin. Realizations ni Joel. Praise God for He is the God of our emotions and He knows us deeply, our great high priest who can sympathize with us and yet did not sin. We are not called to stoicism, but called to love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ito yung question ni Joel. In regards sa injustices that we see daily, yan, churches, families, government, society, workplace, how does the Christian, how should the Christian respond or conduct oneself in Christ-likeness? Ayun, katulad nung sinabi ni Warfield dito na ginawa ni Jesus, una, principially, by principle na we are moral beings, ang first reaction talaga natin sa mga injustices, sins, wrongdoings ay magkasala tuloy, magalit. Totoo na magkakasala tayo doon. Pero ang normal response ng moral beings ay discomfort, pain. There is pain. Kaya nagkakaroon ng anger. Kaya lang, situational yan, bro. So, hindi ito pare-pareho. Magkakaiba yung level ng anger at iba-iba yung expression ng anger sa iba't ibang mga situations. Nakita natin si Jesus, yung anger niya na nakita natin dito is anger na holy. Ang concern niya talaga ay hindi dahil siya yung nakante or primarily yung mga response ng anger ni Jesus ay sa mga hindi pagtalima mismo sa Diyos. Yung sa temple, nagalit siya. Sa humanity, sa inhumanity rather, na mas pinipili pa nila yung ritual kaysa dun sa kabutihan ng tao, yung sa Sabbath, keeping, iba-iba, no? Iba-iba yung reaction ni Jesus dyan. Dun sa pinagtabuyan ng mga disciples yung mga bata, ano yun? Medyo slight annoyance yun. Hindi yung makakapantay. So, makakonduct natin yung Christ-likeness natin sa mga injustices by many ways. Pero lahat dapat ay godly ways. At yung godly ways na yon ay may sense doon ng patience, may sense doon ng, yes, anger, pero alalahanin natin na yung anger ng Diyos ay slow to anger. Hindi natin iisipin na si Jesus ay nagla-lash out na lang bigla-bigla. So even yung holy anger ni Jesus ay patient anger at slow anger. Dahil siya ay perfectly holy. Mula bata pa lang nakikita na ni Jesus na binabastos yung temple. Bata pa siya, 13 years old pa nga lang siya, di ba? Rather, 12 years old. Even earlier, dinadala siya ng parents siya doon. Pero walang nakalagay at walang tayong nakikita na nag-lash out siya. Nung 12 years old siya, 15 years old siya, 20 years old siya, 25 years old siya. Kung di sinimulan niya yon after na ng entrance niya sa ministry dahil siya yung high priest, totoong high priest ng Diyos. So even sa mga ganong situations na may mga injustices,
hindi bara-bara yung anger ni Jesus. So I think isa yun sa mga dapat nating makita na yes, there is holy anger, pero yung anger ni Jesus ay patterned after God, under ng will ng Father, na sinasabi ay slow to anger. So may mga times na yun dun lang siya makakapag-respond talaga, pero alalahanin natin na yung when we see injustices, we can respond in anger in a holy way, pero slow anger yon, patient yon, at yon ay merciful din na anger. Yung nagalit siya sa mga Pharisees, pero nakita natin may pity din siya sa Pharisees. Sa isang passage na nakita natin. So, different, magkakaiba, pero wag nating akalain na yung holy anger ay walang patience at yung holy anger ay bara-bara. Pag nakita ko itong injustice na to, dapat setahin ko kaagad. Dapat I would not wait a second longer. Ayan. O kaya naman ay walang pity doon. Iba-iba. Ano ba yung position nila? Sino ba sila? Gaano ba sila kalapit sa akin? Ano ba yung accountability nila sa Diyos? May mga ganyang factors tayo na i-consider. Ayun bro. So baka may follow-up ka dun sa number 1 bago tayo dun sa number 2. Ano lang, Pas, na-appreciate ko lang yung nuance kasi ayun bro, inisip ko po yung yung sinabi ni Jesus, or at least yung martyrs din, or at least si Stephen, yung Father forgive them for they do not know what they're doing. Para may sense kasi na saan ba yung part na parang ito hopeless na to, hopeless case ka na. Hindi ko sinasabing kasi si God naman nakakaalam but somehow parang nakita ko lang doon sa sinabi niya na parang while there's still hope, while they're still alive, kaya pala nababanggit ng mga martyrs yon, Father forgive them. Panginoong Jesus mismo, sinabi niya yon sa cross, na pinapako na siya, those people who jeered at him, mocked him, they don't really know, blinded sila nung sin nila. So yun lang, Pas. Thank you po. Ayun bro, thank you doon. So tama 'yun, no? Yung mayroon ding dong si Stephen, very interesting kasi Stephen napaka-sharp ng words niya eh. No, ang talas ng preaching ni Stephen eh. Katulad kayo ng mga ama nyo na pinersecute yung mga prophets. Ganun yung point ng preaching niya eh. Tapos nung binato na siya, bigla niyang pinag-pray. Bigla niyang sinabi na, Father, forgive them. Yung pinag-preach niya ng matalas, pinag-pray niya na patawarin. So, very interesting yan. Maganda na bring up mo yun, bro. Kasi yun yung tama. Kay Stephen. So, yung another ay yung sabi ni Joel, kapag sinabi ng Ezekiel 18:23 at 33 verse 11 na God does not delight in the death of the wicked, triune God po ang nakaka-feel nito. Mahirap to. Kailangan natin itong i-clarify. Una, gusto nating i-clarify na yung Diyos ay hindi tao, na may pabago-bagong feelings. Ang Diyos ay impassible. Ang Diyos ay hindi emotive katulad natin. Kaya yung mga verses at mga passages na nagpapakita ng emotion ay mga nag-condescend na yung Diyos doon. Pinapakilala niya yung sarili niya sa atin sa paraan na makikilala natin siya. Pero alam natin, He is still greater than the best revelation of Himself. Yun yung theology proper natin. God is greater than the best revelation of Himself. Hindi ko masabing figure of speech. Yes, illustrative. Illustrative siya ng truth na ang ibig sabihin sa Ezekiel
ilagay ko yung Ezekiel para may context tayo. Sa Ezekiel 18 verse 23, ito yung sinabi, sa 33 verse 11, ito naman yung sinabi na ang sinabi doon na have I any pleasure in the death of the wicked, declares the Lord, and not rather that he should turn from his way and live. Sabi niya, I have no pleasure in the death of the wicked. Ayan. So, kailangan natin siyang i-take bilang totoo. Totoo siya. Totoo siya na ayaw ng Diyos na mamatay yung mga tao. At makikita natin yan sa lifetime ni Jesus. Yun yung nakita natin sa piti niya dun sa Jerusalem. Na naawa si Jesus sa Jerusalem. Nagkaroon ng pity rin si Jesus sa mga Pharisees. Nagkaroon din ng pity si Jesus sa young rich ruler. Ang dilemma dito ng mga theologians ay gusto nating maging logical. Na dahil ang Diyos ang nagtakda eternally na reprobate yung ibang tao, hindi niya tatanggapin, ang iniisip natin on that side na therefore ayaw niyang maligtas sila. Yun yung conclusion agad. Dahil ang Diyos ay nag-elect ng some, therefore yung mga hindi niya inelect, gusto niyang mapahamak, ayaw niyang maligtas. However, ang sabi dito, we believe may reprobation, we believe may election. We believe na may mga hinayaan talaga yung Diyos sa kasalanan nila. Pero kailangan din natin i-take ito na totoo, na habang buhay sila, habang wala pa sila doon, totoo yung pagtawag. Dito yung nagkakaroon debate sa well-meant offer. Na yung offer ba ng Diyos, yung pagtawag niya sa kaligtasan through the preachers externally, well-meant ba yun? Kasi dito papasok yung hyper-Calvinism, bro, na ang mangyayari naman ay hindi daw well-meant yung offer. Na wala lang, talagang pinapatawag lang sila ng Diyos, gawin niyo lang yan, pero totoo naman, ayaw ng Diyos na maligtas sila. Pero dun nagkaka-friction eh. Gusto nating i-maintain yung reprobation at the expense of the well-meant offer. Pero kailangan natin i-hold both. We should work it out. Alam natin, kailangan natin pag-isipan yon. Pero hindi natin pwedeng i-deny yung explicit. Explicit na merong kinreate yung Diyos, may paths na destined for destruction, at meron din siyang sinabi sa mga nabanggit mo na sinabi niya, have I any pleasure in the death of the wicked? Masagot ko ba ngayon yun? Hindi. Dapat ba natin pag-aralan yun? Oo. Dapat ba natin i-deny at the expense of the other? Hindi rin. Dahil totoo yung Ezekiel. Pag nananawagan talaga yung Diyos through the gospel offer, that's true, that's real. Nakalagay yan sa 2 Corinthians chapter 5. Sinabi doon, we are ambassadors of Christ, sabi ni Apostle Paul, and as ambassadors of Christ, we plead to you, be reconciled to God. Bilang mga tinawag ng Diyos, mga tagapagsalita ng Diyos, makipagkasundo kayo sa Diyos. So kung yung ambassadors ng Diyos ay sabihin, come, be saved. Yun ang totoong sinasabi, hindi peke. Hindi peke na tumatawag ang Diyos na gusto niya talagang they should turn and live. So, ayun bro, medyo sa usapin na kasi yun ng ganon, well-meant offer, hyper-Calvinism, but the text is true. So, baka may follow-up ka doon, bro. Wala na po, Pas. Thank you. Ayan, thank you, Joel, doon. Si Arvin, nag-raise ka kanina.
So after ni Arvin, Yes, boss. si Jero at si Darlene. Okay, boss. Tulad ng mga kagawian na. Post ko. Go. Alright. 1. Tapos ito is... Putulin mo para kailangan hindi pa. mag-ano. Di nga di po. Pero maiksi lang naman. Kabinasa. So, sabi ko lang, as easy reflection. Parang minimal lang din yung hindi paliwanag. So, let me read. We are called to become emotional beings in submission to the will of our Heavenly Father. God works deeper still, not just in our theological understanding of God, of Him, of His will, of His scripture, of all His doctrines, but in also tempering and working in us the human emotional elements towards a Christ-like enjoyment of God in this imperfect life. So, sa unang sa unang reflection, may part dito na na-appreciate ko sa study natin, Pas. Salamat sa Diyos doon na hindi lang nagwo-work yung Diyos sa atin through the theology, through the doctrines, through the, of course, there's a high view, a high part na ng Christian culture and Christian tradition natin to view and hold sacred the Word of God and His doctrines. Pero aanuhin mo nga lahat ng yun kung sa emotional aspect mo or sa part ng humanity mo pa rin na hindi hiwalay sa utak mo yung emotions na parang mababa pa rin yung view natin sa emotions. Na ito yung na-point out sa study ni Jesus Christ. He felt emotions and they were still part of His obedience to God the Father. And nawa, paano natin tinitingnan yung tapat na pagsunod sa doktrina at salita ng Diyos, magkaroon din tayo ng ganun na level na ikaw sa salita ng Diyos. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. So kasama dun sa with all your heart, yung emotions. So hindi pwedeng kaligtaan ng mga Kristiyano yun. Na hindi na pwede ma-puff up sa knowledge. Na minsan, prone yung ibang mga Kristiyano sa atin na na-puff up na sa knowledge pero yung usapin na emotions, nagra-rampage sa kanila. So yun. Yung pag-iingat natin, Pas. Kasi ang issue kasi pag di natin-temper yung emotions, naging over-emotional or under-emotional. So, yun yung pag-iingat talaga. So, yun yung sa bali yun yung patungo sa second point, regarding sa over and under. Ito lang naman, ito yung nakikita mga commands sa scriptures at sa study natin. Yung compassion to the undeserving, rage at sinfulness, and sorrow for being distracted with this world rather than focusing our attention to the world to come in the new heavens and the new earth. It's important to exercise good emotional responses for those are our expression of our worship to God with sincerity. Yung nila, so ka ba nakarinig ng kumakanta ng hymns na walang emotion? Diba? So nakita nagbabasa ng salita ng Diyos na walang authority or diba? Saka nakita na nagpe-pray ng genuineness na walang sorrow, ika nga walang tears. Kasi may ganun na nagpe-pray ka nga ng lumuha pero crocodile tears lang kasi nga pakitang gilas lang. Kumakanta ng pagka-bongga-bongga pero umahanap ng parangal sa sarili. Malaking factor talaga yung emotions. And salamat sa Diyos na kahit sa emotions natin, no matter how imperfect we are, God sanctifies us. He makes us righteous according to Christ. In the way that Christ expressed His emotions, yun din yung nakikita kong justification na impart sa atin. Kaya salamat sa Diyos dun. Napakabuti niya. Yun yun. Let us have compassion to the undeserving. Kasi napakahirap talaga. Compassion to the undeserving. Sorrow for rage sa sinfulness natin at hindi delight. Kasi yun yung danger din eh. Kundi pagka namatay yung konsensya, di tayo nagagalit sa kasalanan natin. Ingatan nawa tayo ng Diyos doon. Lalong-lalo na, malungkot tayo na masyado tayo nakatutok sa mundo. Kasi kung magka-joy tayo sa mundo, yari na tayo doon. So, ingatan tayo ng Diyos doon. May God preserve. May God preserve His churches. Kasi napakabuti ng Diyos. So yun lang naman yung mga reflections ko pa. Salamat sa study. Salamat sa Diyos. So yun yung sa mga questions ko pa. Let me proceed. Let me read as well. Number 1. How do we address brethren who struggle from emotional dysregulation? Or how can we better minister in this area? Sinabi sa emotional dysregulation, Pas, yun nga. Yung practicals na to, yung sa under-emotion, over-emotion. So how do we manage those extremes? Kasi second, yung sa concept about regarding sa emotional health or emotional healthiness. May framework na pinakita sa atin si Christ eh. Parang gusto ko lang ma-articulate pa siya in a way na pasok sa natin, sa study pa rin natin, yung paano yung tamang pag-manage ng emotional health,
tutukan din ng ibang ng mga bawat Kristiyano. Hindi lang siya dapat isantabi lang. Kasi personal struggle din, common struggle din sa ibang men. Yung sa indifference to a certain emotion and then lashing out. Ano yung pwedeng maging way para ma-mortify ito? Kasi common, hindi naman sinasabi men lang nakaka-struggle nito. Of course, some women at sa ibang mga tao din. Pero may ganun na wala akong pakialam sa emosyon, sasantabi mo muna, tapos pagka sumobra na, napuno ka na, bigla na lang lalabas. Nangyayari siya sa lahat ng range ng emotions. So yung masasabi ko, yung mga questions ko, Pas. Salamat ulit. Thank you doon, bro, sa reflection. Lalo na doon sa una. Thank you doon, bro. Number one, paano natin ma-address yung emotional dysregulation ng kapatiran? How can we better minister in this area? Siyempre, ang pinakauna nating magagawa dyan, ang direct nating magagawa ay prayer. Isa yan. So, isa yan sa mga dapat nating isipin na direct na tulong talaga natin sa mga kapatid, yung private prayers natin, personal prayers natin, para sa kanila. Tapos, I think isa sa mga, kasi maganda yun, pag napag-pray din natin, tayo rin, matatama rin yung judgment natin regarding that. Kasi, pwedeng tama tayo na mayroong emotional dysregulation, pwede rin naman na wala. Pwede naman na hindi naman talaga inordinate. Pwede ordinate talaga yon na emotion na tama naman. So, una yon, prayer talaga para both na makita natin properly at pangalawa, ma-address yun ng Diyos properly sa kanila. So, mahirap kaagad na mag-address directly. I mean, ibig sabihin na in person na ganun. Unless merong specific tayong alam at worthy siya ng church discipline. O kaya worthy siya na i-correct. Kapag may mga ganun kunyari na nasisiyahan siya sa mga maling bagay, nakakakita ka sa Facebook na meron siyang tinatawanan na talagang mga very non-Christian. Kunyari, may mga sexual kang nakita na tuwan-tuwa siya doon. Worthy of rebuke yun. Worthy or na personal mo na kausapin. Emotional dysregulation na yun. Maling kasiyahan. Pwede na nating i-direct yun. However, yun, kailangan nating maging specific pag sa usapin na yan at hindi general. Doon sa mahirap pag general yung makikita natin na emotional dysregulation dahil may mga specifics talaga na makapag-minister tayo kapag sila yung unang lumapit, makapag-minister tayo kapag pinagpe-pray natin yon, makapag-minister din tayo kapag ine-exemplify natin kung ano yung tamang emotional maturity na dapat talagang kakitaan yung mga mananampalataya. So, yun yung mga medyo mga ways in the community life na makikita yung isa't isa. Siya naranasan niya to pero naging holy siya sa kanyang emotions. Si kapatid na ganito, yung joy niya nandito. Si kapatid na ganito, nandito yung sorrow niya, nasa spiritual things talaga. Nandito yung anger niya, nakadirect yung anger niya sa mga talagang spiritual things din. Yung compassion niya, nandun sa mga spiritual things. So, I think it can help maging yung communal life. So, follow up, bro, bago sa number 2. Yun din, yun na maganda ma-realize din pas na yes, merong totoo talagang dysregulation nangyayari siya. Pero need siya i-deal specific sa mga context na encounter natin sa bawat kapatid. Buti na may prayer. And yun din, yung pagkaroon ng pakialam talaga sa buhay ng kapatid mo. So talaga yun sa kailangan natin ma-maintain. Kasi yun nga, madali, kung sa sarili lang natin, madi-dysregulate talaga tayo. Kaya kailangan may pag-iingat talaga ng bawat isa. Kaya salamat sa Diyos na. Ayan, sa number 2 naman, bro. Emotional health, no?
May dalawa akong naisip dito. Paano natin i-handle yung emotional health natin? Meron talagang mga ordinary ways kung papaano tayo nagkakaroon ng emotional health naturally. Ibig sabihin sa common grace ng Diyos na di ba may sinasabi nga hungry, Totoo. galit pag gutom. Mm. Kasi meron tayo mga basic needs na talagang mahirap maging healthy emotionally kapag kulang ka sa tulog palagi, kapag kulang ka sa pagkain. Makikita mo mas emotionally hindi ka maayos kapag may sakit ka. 'Di ba? Medyo mas iba Iba yung So may mga totoo talaga na mga common na dapat na mga routine at mga ordinary na provision ng Diyos, provision ng Diyos ang tulog, ang pahinga, provision ng Diyos ang pagkain, provision ng Diyos ang kalusugan, provision ng Diyos ang socialization, may kausap ka. Lahat ng yan naturally nagre-regulate ng emotion. Kaya kapag provided normally ang mga needs na yon, meron na silang basic needs. Kaya lang, dahil nga sinners tayo, kahit na may kain ka, may tulog ka, may provision ka, may kausap ka, magkakasala pa rin tayo sa emotions natin. So dito na papasok yung means of grace. Dito na papasok yung gospel ng salvation. Kasi sa totoo lang, kahit na sabihin natin yung emotional health kasi ng mundo, iba yun dito sa binabanggit ni B.B. Warfield. Kunyari, talagang emotionally mature yung isang tao, unbeliever siya. Pero emotionally mature siya in the sense na regulated yung emotions niya. Maganda ba yon? Yes, maganda yon. Save ba siya? Hindi. Kasi kahit na regulated yung joy niya, yung pity niya, yung anger niya, regulated yung mga ganyan emotions. However, hindi sila lumalagpas in this life. There's nothing spiritual about that. Wala siyang joy kay Christ. Wala siyang anger sa sin itself. Pwedeng sa mga ilang injustices, magka-anger siya, pero wala siyang anger sa sin itself. Wala siyang pity sa eternal destiny ng mga unbelievers. Wala siyang yung binabanggit na sorrow para doon sa mga yon. So, ibig sabihin, kailangan ng gospel kasi sa totoo lang, walang emotionally healthy without the gospel. Yung binabanggit na emotional health ni Warfield ay sanctified emotional life. Saved, redeemed emotional life. Pagiging Christ-like. Hindi lang ibig sabihin na isa akong taong walang problema sa emotional regulation. Di yung goal Maganda yun, pero hindi lang yung goal. Ang goal natin ay sanctified emotion. A kind of emotion na exceeds sight. An emotion that is by faith. By faith. So, kung depende sa meaning na emotional health. Sa mga unbelievers, emotional health na yung ganon. Hindi sila nag-lash out ng sobra. Pag nalungkot sila, na-regulate nila agad. Kapag nalulungkot sila, hindi sila sumasobra-sobra. Sa kanila, emotional health na yon. Kaya lang hindi yun yung definition natin. Maganda yon at kailangan maging Christian ay may ganun. Pero, ang kailangan natin ay maging Christ-like sa emotion, hindi magkakaproblema sa emotion. Parang gano'n. Dahil problem pa rin yun. Kung walang joy sa spiritual things, walang anger sa spiritual things, walang sorrow sa spiritual things, walang compassion sa spiritual things. So, yun yung, sa number 2 bro, define emotional health. So, outside the faith, inside the faith. Important yun. Okay naman, paspala ako ni Diat dun sa second point. Maganda talaga ma-determine yung definitions natin, emotional health. Pero wag nating i-pattern sa mundo lang. Yes, may mga cutting edge research regarding sa emotions, emotionality. Pero hindi yun yung salvation. So yun ang pas.
Oo, saka grabe pag sanctified emotions eh. Kasi si Jesus walang kain. Nag-fasting Grabe. siya, pero hindi siya nagkasala. Mm. Hindi siya gutom siya, pero hindi siya nagalit sa kausap niyang Samaritan woman. Mm. Gutom, wala siyang tulog, pero ano pa rin siya, puyat siya, pero hindi siya nagkasala. Nung nasa Garden of Gethsemane siya, nagpe-pray siya. So kahit wala siya ng basic needs, Mm. kahit wala siyang tulog, wala siyang kain, pero kasi Ito. yung sanctified emotion ang aim, kahit wala yung mga yan, you will follow God. Mm. You will be under the will of God. May pagkain ako wala, hindi ako magkakasala sa mga emotions na to. Yun yung gusto natin. Hindi lang may part yung practical kasi kailangan natin yun na dapat kailangan natin yan. Pero ibig sabihin beyond that, yung kailangan natin sa emotional health. Pag ngayon wala alala bro. Ayos mas. Paano makukuha yung emotional health? Repent, believe, and worship. Yeah. Emotionally healthy, gusto mo emotionally healthy, repent of your sins. So mag-emotionally healthy, believe in the Lord Jesus Christ. You want to be emotionally healthy, worship the triune God. Balik dun. Repent, believe, worship. Ayan. Sige, thank you bro. Sa pangatlo na, no? A common struggle ng some men ay indifference to a certain emotion and then lashing out. What are some biblical ways to mortify this? Ayan. Totoo to. Parang indifferent sa ibang mga emotions. Tapos sa ibang mga emotions naman ay naglalash out. Ang unang paraan dito ay acknowledgement. Kailangan alam natin. Kasi hindi natin mortify yung hindi natin alam. Kailangan aware tayo. Kailangan admittedly tayo. Kailangan alam natin na dito talaga indifferent ako sa isang part na to. O dito naman talagang naglalash out ako. Kasi kailangan mo natin ma-recognize bago natin malabanan yung mga ganong klase ng sins. Tapos normally kasi yung mga lash out dahil yan sa mga repressed, parang sinusuppress yung emotion, hindi na-express properly. Yun yung ano sinasabi, nakalimutan ko yung term, pero ang nangyayari, hindi na nilalabas yung emotion. Talagang repressed na siya. Kaya ang nangyayari, nagpapatong-patong to the point na hindi niya na kaya. So, nagla-lash out na. Hindi ganon. Hindi ganon yung gusto natin mangyari. We can express our emotion in a controlled way, in a sanctified way, katulad ng Panginoong Jesus na kina-cut off natin, ine-express pa rin natin, pero hindi natin hinahayaan. Kasi lahat ng repressed, lalabas yan later on. At mahirap kasi pag hindi na natin kaya. Madas ganun no? Pag may problema, bigla. Marami na kaming kinounsel na mga relational, pag may isang point, may isang pinag-uusapan na kina-counsel, halos lahat na, nagpatong-patong na. Hindi, wala namang kinalaman dun sa kina-counsel talaga. Nagpatong-patong na lahat, naglabasan na lahat. Bakit? Repressed. Hindi na pag-uusapan, hindi na-express, hindi na-lay down sa table. Tapos kung kailan may one point kung saan meron ng conversation nangyayari, dun lalabas lahat. Hindi organized. At saka hindi proper venue doon nangyayari. So, yan yung dapat na gusto nating sabihin na yes, nangyayari yun sa men, nangyayari yun sa women, na ang totoong nangyayari ay in-express natin yung emotion natin
habang pinagpe-pray natin na hindi tayo magkasala doon. Pero hindi, wag na lang. Hindi tama yung wag na lang. So, sa indifference, medyo ano ako doon eh. Totoo naman na may mga indifference yung mga lalaki, pero may narinig ako na hindi totoong walang emosyon ng mga lalaki. May emosyon lang sila sa mga bagay na gusto nila. Magkakaiba lang tayo ng gusto. Sabihin ng mga misis, mga asawang babae, parang wala namang emosyon yung asawa ko. Pero totoo na yun, asawa mo tuwan-tuwa sa basketball. May emotion siya. Sa ibang bagay nga lang. Hindi rin pwedeng sabihin ng lalaki, hindi ako emotional eh. Hindi mga pinapanood mo anime, umiiyak ka. Kung umiiyak doon. May pagiging namatay yung aso mo, namatay yung pusa mo. May emotional rin ang mga lalaki. Hindi nga lang in the same manner, in the same pace, hindi nga lang in the same objects, pero hindi ang mga lalaki ay hindi totoo na less than yung kanilang pag-emotional. Sila rin ay emotional. Pero may iba-iba lang tayong ways or hindi lang natin alam paano i-express. So, ayun bro. Yun, salamat din. Yan. Siguro final addition na lang din. Sa usapin kasi ng emotions talaga. Walang command sa atin na i-neglect. Yun need talaga maging point natin. Kasi ang emotions, di lang siya basta parang kusa. Of course, may mga kusa talaga tayo nararamdaman na emotions. Pero may malaking factor din kasi environment na sineset up natin. Kung yung environment ba na sineset natin, yung living conditions ba na sineset natin, ay conducive ba siya para sa pagsunod sa Diyos o mas conducive ba siya to commit more sin? So may ganun ding aspect na nakikita ko na na kailangan pag-ingatan din ng bawat Kristiyano na yung sa sa Book of Nehemiah nga na nagbe-build ka ng walls of Jerusalem, hindi nagte-tear down. So yung pag-iingat natin sa mga environments na kinakatayuan natin. Wag tayo naninira ng mga pader. Hindi gumagawa tayo ng mga pader na makakatulong na ma-manage emotions, makapag-build ng emotionally healthy environment, mga ganun na terminologies pas. Ito lang naman. Salamat sa tatirit pas. Salamat sa Diyos. Thank you din, bro. Yan. Sige, ang next ay kanina pa nag-chat si Darlene. Sabi ni Darlene, sabi niya maraming mga gawang kamangha-mangha ang Panginoon na hindi po naisulat or na-record. Marami po pa pong mga turo at sinalita ang Panginoon na hindi nailathala at maraming mga pangyayari sa buhay ng Panginoon ang hindi detalyadong naisulat sa Biblia. Yes, sinulat po yung aklat para sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus at sabi rin po ng Panginoon na mapalad po ang mga naniniwala kahit hindi natin siya nakikita. Kasalanan ba na makaramdam ng pagkabitin sa kung ano ang hinihiyag ng Biblia about kay Christ? Kasalanan ba na maging frustrated kapag naiisip na ang daming bagay na patungkol kay Kristo noong siya ay namumuhay dito sa lupa ang hindi nahiyag sa atin ngayon? Thank you dito, Darlene, sa question mo. Kasalanan ba na mabitin tayo sa revelation ng scripture? Kasalanan ba na ma-frustrate na hindi natin alam yung ibang mga nangyari sa kanya? Depende. Pwede tayo magkasala, yes. Pwede tayo magkasala kapag tayo ay hindi kontento doon sa revelation kasi sufficient yung revelation for us now. So kung ano yung binigay ng Diyos na revelation, doon dapat tayo magpasalamat, doon dapat tayo makita natin na sufficient siya. So kasalanan yon kapag nababaliwala na natin yung nakasulat para sa hindi nakasulat. So pwedeng maging sin yung ganong klase ng discontentment. Pero hindi palagi. Pwede ring
tama yung ganong nararamdaman, ganong naiisip. Kunyari, hindi natin napapabayaan ang Bible sa pag-search natin dito ng scripture. Pero gusto pa rin nating matutunan, makilala pa yung Panginoong Jesus, hindi mali yun. Na gusto pa natin siyang makilala outside sa sinasabi ng scripture, basta inaaral pa rin nating maigi yung scripture, nananangan pa rin tayo sa scripture. Alam natin na in this life, dito tayo dapat manangan at maghihintay tayo ng parusya, maghihintay tayo ng second advent, ng second coming, at doon sa eternity, ay mas matututunan pa natin ng walang hanggan yung Panginoong Jesus. So yes, it can be a sin kapag lalo na nane-neglect ang revealed para sa hindi revealed. Pero pwede rin na hindi magkasala kung sufficient sa atin yung Bible for now, pero gusto pa rin natin beyond the scripture, pero not in this life. Kung hindi in the life, kumbaga meron tayong pananabik doon sa eternal state kung saan mas higit pa ang pagkakakilala natin sa Panginoong Jesus. And also, ang totoo niyan, hindi pa natin kayang yung Bible ay sobrang lalim pa. Kaya hindi natin kayang ma-master yung buong Bible para gustuhin natin yung beyond the Bible. Sabi ng mga theologians, di ba, the Bible is so the Bible is easy to understand that a child can swim in it, but even the greatest theologians cannot reach its depth. So, madali ito maintindihan, ang bata maintindihan siya, pero sobrang lalim nito na kahit sinong pinakamagaling na theologian, hindi niya may exhaust yung nakaandun sa Bible. So, dun muna tayo sa revealed, habang gusto pa natin na makilala yung Panginoong Jesus more sa mga unwritten, pero doon pa yun makukuha natin iyon sa eternity. So, it can be, yes, and pwede rin naman na hindi. Pero tamang disposition kung gusto pa natin siyang makilala. Pero we should be maintain muna dito sa scripture. Baka may follow-up ka doon, Darlene. Ayan. So, ayan. Sabi ni, thank you Darlene, sabi ni Jero kanina, nabasa niya kay Dave Ortlund, meek, humble, gentle. Jesus is not trigger happy, not harsh, reactionary, easily exasperated. He is the most understanding person in the universe. The posture most natural to him is not a point finger but open arms. You don't need to unburden or collect yourself and then come to Jesus. Your very burden is what qualifies you to come. Yan, galing yan sa Gentle and Lowly ni Dave Ortlund. So, salamat doon, Bro Jero. Saka kay Thomas Goodwin, Christ's love is covered over in flesh, even in our frailty emotion. So, thank you dyan, bro. Sige po, meron pa ba na mga question or mga comments or reactions? Thank you, Theologian Jero. Sige. Sino yun? Si Deacon Marlon. Ayan. Good evening, Pas. Good evening, Deacon. Good evening po din sa lahat. Bali yung question ko, Pas, di ba kanina nabanggit niyo na Panginoon sa Kristo ay nalungkot din dahil sa kamatayan. And isa sa mga sinabi sa Revelation is wala ng pagtamis o pagluha. So, pag-interpret natin yun, most likely ang meaning na wala ng kalungkutan
wala nang yung pagluha ay sign na ng kalungkutan. So, since hindi naman nagkasala ang Panginoong Kristo nung nalungkot siya, pagdating po ba sa walang hanggan, ah, masasabi ba natin na yun na wala na talagang kalungkutan? At ang pagkawala po ba ng kalungkutan ay isang mabuting bagay o parang yung sinasabi ng iba na yung pagtingin na sa langit, puro kasiyahan na lang parang pag gano'n naman ng buhay, parang mawawalan ng meaning ng buhay dahil puro kasiyahan na lang, parang wala na siyang variation. Ano niya doon, Pas? Anong comment niya doon? Or not sure kung nag-make sense yung tanong ko. Yung isa ay mystery, no? In a sense, hindi natin fully ma-understand yung buhay sa eternal state, eternal glory dahil sa mga limits ng experience natin dito sa lupa under a fallen world and sa fallenness ng mga puso natin. So, isa yon sa naglilimit sa atin. Parang, I cannot understand. Parang, hindi magiging okay ang buhay ng walang kalungkutan. However, yun yung nakalagay sa scripture, there will be no weeping. Pero yung weeping na yon sa fallenness. Yung weeping na yon ay sa pagpasok ng Genesis chapter 3. Wala nang weeping dahil wala nang curse. Wala nang weeping dahil wala nang death. Wala nang weeping dahil wala nang disobedience. Wala nang weeping in the sense na wala nang mga magkakasala doon sa bagong langit at bagong lupa. So, yun yung sense niya kung bakit wala na siyang mga pagluha in relation siya sa pagiging fallen ng mundo. Ayun, Deacon, pwede natin kasing tignan if ever na nagtuloy yung buhay sa Garden of Eden, walang pagluha. Kasi perfect yung world. Pero hindi sinabing palagi silang ecstasy. Parang ganon. Pwedeng mahirapan nang hindi nalulungkot. May mga challenges pa rin. Merong mga problems to be solved pa rin. Merong mga progress at growth pa rin na mangyayari. Pero, ang mawawala na lang ay yung curse ng work, yung curse ng challenge, yung curse ng problem. Yun ang mawawala lahat. And medyo malayo sa isip natin yan kasi in our life, magkakahalo lahat eh. Walang challenge at work dito at progress na walang halong kasalanan, walang halong curse ng fall. Pero sa eternity, we would say na sinless at curseless. Kaya walang weeping. Pero may challenge pa rin. Therefore, hindi siya yung idea na parang nakangiti ka lang. May mga gagawin pa rin. Isa yun sa glory ng eternity. Sabi ni Jesus doon sa parable ng talents, 'di ba? Sabi niya doon sa binigyan ng 5 talents, 5 golds. Sabi niya, binigyan kita ng 5 golds, I have entrusted you little, I will entrust you more. Anong pabuya sa kanya? More work. Pero mas glorious work. Doon sa 3 ang talents, binigyan pa siya lalo. Pagdating ng master niya, yung isang talent, wala. Hindi siya kasama. So, wala nang weeping, wala nang sorrow, pero hindi ibig sabihin na wala nang challenge at wala nang growth at wala nang gagawin. So, ayun, Deacon, pa-clarify if may ibang angle ka na gustong mahit. Wala naman, Pas. Salamat doon sa sagot niyo. Talagang kasing tayo mga nilikha ng Diyos.
mga tao. Talagang experiential beings kasi talaga tayo. Oh, We try yes. to we Tama. try to interpret things or we try to foresee things based sa experience natin. Sinabi na nga ni Oo. Paul, no eyes can see, di ba? Talaga hindi Yes. talaga Tama. natin mauunawaan kahit anong gauge natin. But because of our siguro curiosity and somehow sinfulness, we try to parang gusto natin parang makapunta doon sa walang hanggan habang nandito pa tayo, which is hindi natin promise. Oo. Kaya nga tayo tinatawag sa pananampalataya So sinabi ng Diyos, pangahawakan natin yun. Even though hindi natin fully magagrasp yung promise pa ng Diyos. Tsaka maganda yung sinabi niyo pas na siguro yung maling thought kasi sa heaven or sa new heaven, sa new earth is yung parang idol lang yung lahat. Na parang naghihintay, nakangiti, gano'n. Parang mga baliw, gano'n. I think Grabe. dapat talaga ituro Parang ng mga mga baliw. baliw. Kasi gano'n yun sa sa mental Nag-aantay lang, tapos nakangiti, gano'n. Kaya tuloy Description mo, Deacon, napupulaan yung heaven na parang Face. ganun yung state. Yes. Kaya ayoko lang mapunta niya kung magiging ganyan lang yung stand ko. I think yun nga katamaran ng ibang mga nagtuturo about sa kung paano ipepresenta yung new heavens and new earth in a faithful way pero hindi naman misrepresented. Kaya yung iba, sige, doon na lang ako sa may makakaramdam ako ng emosyon. Kaya sulitin ko na lang yung buhay ko kaysa naman maging dull yung buhay ko doon. Ayoko rin makapunta doon kung magiging ganun din yung state ko. Parang, I think, isa yun sa malaking epekto. Kaya bakit more than sa mga iba, yun yung, I think, sobrang misrepresented talaga yung heaven and hell sa mga maling pagtuturo din talaga. Napaka-damaging niya. At yun nga, maganda talaga na natuturo siya para mas makita na hindi siya dull, hindi siya idle, Yes. hindi siya na senseless, hindi siya yun nga na meaningless. Talagang lahat yun magpapatuloy pa rin pero without sin and without without curse. Kaya salamat din pa sa clarification. Thank you don, Deacon, no. Kailangan talaga ma-clarify yun dahil sa mga misconceptions. Dahil sa mga misconceptions about dun sa eternal state. Ayan. So, naalala ko, may binanggit ka, Deacon, na nabanggit ni Paul sa sermon. Parang may mga tao daw na mas gusto nila pumunta sa hell kasi mas interesting daw doon. May kasalita ka, naalala ko. Binanggit ni Paul yun sa sermon. Sige. Ano po? Time check 11:10. So, si Paul. Go, bro. Pastor, question lang po. Isa lang naman to. Go, bro. Kasi we understand na sa proper doctrine of God is yung Diyos ay without passion, di ba? Ibig sabihin hindi siya nai-stimulate to become emotional or yung emotion is hindi na-express yun dahil sa reason. Kumbaga walang stimulus tapos response sa Diyos. Parang ganon. Paano natin tama ba? Parang doon pa lang sa explanation mo, mahirap na yun So parang naisip ko ulitin mo, sa Diyos walang stimulus reaction. Hindi siya stimulus tapos response dynamic yung kanyang emosyon. Kumbaga yung yung sinasabi nila Dolezal na God is without passion, 'di ba? Paano natin i-relate kay Christ yung ganong proper doctrine of God? Is it a mystery? Paano ba natin dapat tingnan yung ganon? Ayun, Dito sa emotional life ni Jesus. Yes. Thank you, Pastor. Okay. Thank you, bro. Salamat dun, bro. Bale, may kinalaman siya doon sa hypostatic union, So yung binabanggit
binabanggit nila Dolezal, binabanggit sa usapin ng mga rebap recently sa doctrine ng impossibility, sa doctrine na yung Diyos ay walang emotion katulad natin. That is fact, that is true. Lahat ng mga emotion na pinapakita sa atin sa scripture, God is greater than that. Yun lang ay kinagkokondescend sa atin para maintindihan natin yung Diyos na hindi natin kayang intindihin. Pero yung Diyos ay hindi tao, kasabi ni Paul doon sa Act, sabi niya, wag nyo kami sambahin because we are men of like passions. Kami ay tao na katulad nyo rin. So, ibig sabihin ni Apostle Paul doon, ang Diyos ay hindi katulad natin na tao na men of passions. Yan din yung sinabi sa Genesis na God does not repent in and of himself. Pero dito papasok yung hypostatic union, dito papasok yung pagiging Diyos-tao ni Jesus. So, dun papasok yung incarnation. Pagdating na incarnation, sa pagiging human ni Jesus, sa human nature niya, siya ay katulad natin. Siya ay may emotion talaga. Pero sa pagiging Diyos ni Jesus, siya ay impossible. So, dito kinlarify ni B.B. Warfield na pag pinag-uusapan natin ang emotional life ni Jesus, ang pinag-uusapan natin, emotional life niya sa kanyang humanity, hindi sa kanyang deity. Dahil sa kanyang deity, we cannot comprehend it all. Pag sinabi ng scripture na grieving of the Holy Spirit, hindi ibig sabihin nun na nagkasala ka, bigla na lang malulungkot yung Holy Spirit. Hindi. Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo palagi nagkakasala. Walang segundo na hindi siya malungkot. Malungkot yung Diyos. So, hindi ganon. Expression, yung word, yung phraseology na grieving the Holy Spirit na ayaw ng Diyos sa kasalanan. Dahil siya ay holy. Holy Spirit. Kaya ayaw niya sa kasalanan. Yun ay pagpapakita nung hindi natin kayang maintindihan sa naiintindihan nating paraan. Pero, hindi talaga siya nakasimangot. Hindi talaga siya naguguluhan. For 6,000 years, wala nang panahon na hindi siya masaya. Kung one-to-one yung interpretation natin ng grieving ng Holy Spirit. Therefore, ang Diyos sa kanyang sarili ay impossible. Siya ay walang pabago-bagong emotion. Siya ay active eternally sa kanyang lahat ng attributes in the fullest sense of the word. Samantalang ang pagiging emotive ng tao ay pabago-bago. Mutable. Masaya ako kanina, hindi na ako masaya ngayon. Umiyak ako kanina, hindi na ako umiyak ngayon. Nagalit ako ngayon, mamaya hindi na ako galit. Naaawa ako kanina, hindi na ako... May fluctuation ang emotion ng tao. Walang fluctuation sa Diyos. Walang kanina, hindi siya galit sa kasalanan, ngayon galit siya sa kasalanan. Walang fluctuation sa Diyos, walang change sa Diyos. Eternally loving siya, eternally and maximum ang kanyang hatred sa sin, maximum palagi ang kanyang love sa holiness, maximum palagi ang kanyang bawat attribute. So, hindi katulad natin. May degrees, may fluctuation, may time. In that sense, meron nun si Jesus sa kanyang humanity. Pero sa pagiging Diyos ni Jesus, wala. Dahil siya ay impossible. Impossible God si Jesus sa kanyang deity at possible sa kanyang humanity. So, ayun bro, in summary lang. Ayun, Pastor, thank you. Parang naisip ko kasi yung pag-weep ni Christ mas naging mabigat doon sa sense na siya ay Diyos tao. Kasi yung pag-weep niya is totoong umiyak talaga totoong umiyak si Kristo bilang Diyos tao. Yes. Para ang bigat na isipin na namatay yung kaibigan niya at totoong umiyak siya. Totoong nagagalit siya sa kasalanan. Totoong galit siya doon sa mga yumuyurap na templo ng kanyang ama. So, ayun, Pastor, naisip ko kasi siya dahil doon sa siner ni Jero Yung Christ's love is covered over Si in Jero flesh. pala yung mo eh. Ikaw pala Inspiration. Jero eh.
Pero yun lang, Pastor, wala na. Thank you. Oo. Ay, mamaya na kayo magsuntukan. Sige. Let's pray. Oo. The thinker. So si Jero ang the theologian. Tapos si Paul naman ang the thinker. Sige. Sige, manalangin po tayo. Diyos namin, maraming salamat po sa aming pag-aaral sa usapin ng emosyon at ng Panginoong Hesukristo. Hinihiling po namin na maiintindihan namin ito at makatulong ito sa pananampalataya, buhay namin bilang mga makasalanang emosyon namin, sa mga makasalanang pagka-emosyon namin. Tulungan niyo po kami na ang emosyon namin ay hindi alisin kung hindi pabanalin. Ang emosyon namin ay hindi pigilin kung hindi pagyabungin sa tama at pinabanal na paraan. Tulungan niyo po kami na maging kawangis ni Jesus sa paglilok ng banal na spirito na maging mas lalong kamukha niya sa lahat ng aspeto ng buhay, maging sa aming mga emotional life. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na masdan palalo ang Panginoong Jesus at kapag pinagmamasdan namin siya, lalo kaming nagiging kamukha niya. Tulungan niyo po kami na magsisi sa aming makasalanang emosyon, maniwala sa nakasulat sa Biblia tungkol dito at sumamba ng buong emosyon sa aming banal, sa iyong banal na Diyos. Papuri po sa iyo, Ama namin. Sana po ay patuloy niyo pong palakasin yung mga magtatrabaho pa ng graveyard shift. At kami mga magpapahinga niya, unahan na ay bigyan po ng mahimbing at malalim ng mga pahinga, kalusugan dito, O Diyos. Maraming salamat sa mga nakadalo kanina hanggang sa ngayon at pagpalain niya pa yung mga pag-aaral namin tuwing Lunes. Pinupuri po namin kayo, aming Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang aming Pater at aming Savior. Amen.